down, I know you got me, baby. Yung good days mga repa. At ngayon nga ay may nagpapa-shoutout sa atin na isa at followers natin siya mga repa. At shoutout pala kay Paul Orca. Ito siya guys, shoutout sa iyo. At ayun nga yung ina-assemble natin bike mga repa ay part 2 na to. At ayun ay bubuin na natin ng sagat para kahit sa ulan talaga natin ayusin na natin yun para magamit na ayan. Okay, let's go. Inuna na pala natin dito mga repa ang ating gulong sa ulihan. Ang size pala ng ating gulong mga repa ay 27.5. At yung gulong pala natin ay binili lang natin sa sa tao lang mga repa. Second hands na siya mga repa at may kasama na siyang hub at saka yung rotor pati yung yung rayos. At sinunod ko na rito mga repa ang ating caliper na binili sa online. At yan, kinakapit ko na rito at tinatanggal ko yung mga tornilyo niya sa pagkakapit ko sa ating port. At ayan na, nilalagay na natin dito mga repa. At dumating pa lang aking may sasas na galing sa trabaho. At ayan na mga repa ay dito ay inaayos ko na siya na kung sasakto na doon sa ating rotor na At ayun, okay na. At ayun nga susunod natin mga repa ay yung ating yung cable pati yung ating So sunod ko na yung mga repa. At yung ating pedal pati yung crank na 1x na galing kay Ragusa. R600 siya mga repa. At ayun nga ito na. Ilagay ko na dito ang ating crank mga repa at inikpit ko na. Patay din sa kabila mga repa ay ganun din ang ginawa ko din ay higpit lang ko lang then yan na. Tapos sinunod ko na dito ang ating pedal mga repa. Nilagyan ko muna siya ng grasa para smooth siya isuksok do sa kanyang sa kanyang lalaganan. At ayun nga ganun din ang ginawa ko din sa kabila mga repa. Ayan, pit lang, ikat lang, higpit lang, then yan. Then pinunasan ko na rin para do sa mga sobrang do sa grasa at pati dito sa lalaganan din ng ating RD. Ng ating RD mga repa ay Sagmit Edison na 10 speed. At yun na sinabay ko na rin dito yung ating yung chain. Ang chain natin ay Giore ang tatak na may Mason link na 10 speed mga repa. At yun nga yung Mason link niya mga repa ay wala tayong tools sa kanya at ginawa ko na lang dito, hinila ko na lang para may pasok. At ayun, okay na mga repa. At sinunod ko na rin dito yung ating cable do sa ating preno mga repa. At yan, sinusuksok ko lang siya dito yung mga repa yung kanyang wire kasi nga yung wire natin ay bago natin isuksok doon sa cable niya ay nilagyan ko muna ng ating grasa. At yan, para yung ating preno ay smooth siya i-brake, yun lang mga repa. At yung lang para hindi siya gumanet. At yan, na-size ko na siya mga repa at inikot ko na yung kanyang gulong. At yun, okay na. At yun din, ganun din naman din sa kabilang gagawin din natin, ganun lang din mga repa. Kung ano ang ginawa natin sa una, ganun din ang gagawin natin, lalagyan lang natin ng ating wire ng grasa. At ayun na isa bago natin isuksok yung cable niya. Then para ito naman ay sa hulihan ko din ginawa to mga repa. At inaayos ko lang yung aking bike at inono ko lang yan sa preno mga repa. At yun, smooth na siyang umigot at mapreno. At wala siyang sabit na sa brake pad. At dito naman mga repa, ikakabit natin dito ay yung cable ng shifter mga repa. At ganoon din ang ginawa ko rin mga repa. At tinanggal ko lang dito yung sa shifter na kasi nakabuhol pa. At tinanggal ko lang yung pagkabuhol niya bago ko siya sukatan kung gaano kahaba yung gusto kong ilagay na cable doon sa kanyang shifter. Then yun at yung ating cable mga repa, sobrang tigas talaga niya mga repa at ang hirap talaga niyang putulin. Then ang ginamit ko pala dito mga repa ay isang pliers tsaka isang martilyo. At pinupukpok ko siya mga repa kasi hindi na kinakaya ng ating pliers na maputol siya dahil nga yung mga nodo sa cable niya mga repa ay masyadong makapal at talagang hirap talaga niya putulin. At then nga ang ginagawa ko tiyaga-tiyaga lang sa pupukpok lang dyan ng mga repa. At then nga naputol natin niya mga repa yung ating
sinusukat na cable. At yung sa wire naman din ay nilagyan ko na rin din ng ng grasa bago ko isalpak yung ating pinutol na cable. Yun na, ayan. At ayun na, okay na mga repa, at nakakabit na natin yung ating cable do sa ating sa wire ng ating shifter. At sinukatan ko na lang din dito yung ating yung kasunod do sa paglalagyan natin, dahil nga kailangan natin na sukat siya do sa ating lalagyan na cable do sa shifter mga repa. Dahil kapag kapag kulang, wala, hindi natin siya maayos, no. At ayun nga, ina-align ko na dito yung ating RD at may inuutos pa sa atin yung isa, At ayun nga, inuna ko muna to para matapos na. At yun tinatanggal ko dito muna yung kanyang yung tornilyo, kasi yung ating RD mga repa ay second hands lang din niya mga repa. Sa tao ko lang din binili din niya mga repa. At ayun nga, ang hirap niya tanggalin kahit anong gawin kong pihit ng aking screw dyan mga repa, lalo lang nabobongay. Kaya dito ay kumuha na ako dito ng special tools mga repa. Yan, nakikita nyo, hindi ko kasi alam kung anong tawag dyan, kung barena ba o baka barena. At yun nga, binabarena ko na siya, gawa nga hirap niya talaga tanggalin. At yun nga, pagkabarena ko sa kanya ay talagang lumuwag na siya at pwede na siyang i-adjust. At dyan sa part na to mga repa ay tiyatry ko siya kung tatalon ba yung kanyang yung kanyang chain to sa ating cogs. At yun nga tumatalon pa siya mga repa, kaya binapantay ko lang yung kanyang ngipin dun sa cogs para okay na. At yun nga dito hirap pa tayong itono siya mga repa, dahil nga pa siya, kasi nga second hands nga, sabi nga ng bike shop pag second hands bago yung chain mo, ganun talaga, tatalon pa rin siya ng tatalon. Kaya yun nga dito na lang yung ating video mga repa, at dito ko matatapusin na to. Yung guys, natapos na natin ang ating ina-assemble na bike. Then at ngayon nga bibigyan ko siya ng montage mga repa, dahil nga gusto ko ipakita sa inyo yung pinaghirapan ko i-assemble. Then let's go.